Hindi masyadong late after service fellowship. Episode 42. 42. You can watch us on Spotify. Or you could also watch us on YouTube. Hamon. Ano yung hamon natin, pre? Okay, nagkamali po kami sa intro. Grabe, you can watch us in Spotify. Oo, nagkakong picture ba yun? Video. You can listen pala. Iba yun yung, iba yung nasulat sa sinabi. Yun na mental block. Kaya ako po si Brother Michael. Ako nga po pala, si Brother Joseph. Ako po si Brother John. Ako po si Sister Len. Ako po, si Brother God. And once again, kami po ay mga kabataan po ng silang kabataan ng Philology Church. Ako ang tatay. Ako ang tatay. Isa sa mga tatay po sa church. And isa pa po, sa pagtatapos po ng aming worship service ay kami po ay magkakaroon po ng Bible study, pag-aaral para mag-sharing po ng aming naunawaan sa mga nakalipas po na pagtuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga worship service. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Ama naming nasa langit, O Diyos Ama sa kaitaasan, minsan pa po kami dumadalangin at nagpapakumbaba sa harapan. Sa oras po na ito, Ama, ng aming pagtitipon, na patuloy na dinadalangin namin, na hayaan mo, Ama, ng gawain na ito ay patuloy mong pangunahan. Patnubayan mo po ang bawat sa po sa amin, Ama, habang kami po, Ama, ay sama-samang nag-aaral ng iyong mga salita. Naway patuloy na ikaw ang magbigay ng pangunawa at karunungan sa bawat sa po sa amin at sa panguna po ng iyong banal na Espiritu Santo. Hayaan mo lubusan na mabuksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso sa katotohanan. Tulungan na po kami, Ama, na ang mga salita mo ay aming matanggap at hayaan mong patuloy na ito yung maging buhay sa amin. Maraming salamat po aming Ama, naway patuloy na inangkin namin na ang kalawalatin at karangalan ay sumayo po nawa lamang sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kung may naririnig po kayong baby sa background, huwag nyo nalang pong pansinin. Medyo maingay po yung anak ko. So, ilang weeks din tayong nawala. 2 weeks? 2 weeks at walang gawain. So, kamusta naman? Kamusta naman po ang ating isang linggo? Walang podcast. So, umpisa natin sa kamusta. Kamusta ang ating matagumpay na children's camp? Wala ako doon. Sino man ito? Okay. So, yung dalawa lang po. Kamusta? Ikaw, kamusta? Hindi, sila na muna. Ako muna. Ladies first. So, sa langit, ladies first. I mean. So, Sabi ni Lord, sabay-sabay eh. so, nung children's camp, syempre, nagsimula yun sa pag-ready. Nasilayan ko rin or Lalim. Ano po sa English nun? na-experience or nakita Oh, yun. na kung paano sila nag-prepare from their choreography. Siyempre, Choreography? Oo, siyempre sumayaw-sayaw sila eh, para somehow may action habang nag-praise and worship. And kita ko rin kung paano sila nag-decorate at naghanda para especially sa pag-share ng Word of God sa mga bata. And parang ang nangyari kasi is parang in-expect nila na hindi sobrang dami, pero ang nangyari is maraming pumunta. Kasi marami pang humahabol and yung mga in-invite nila is may kasama pa. So, during the registration, nahirapan kami kasi yung iba, maliliit pa. Pag tinanong mo kailan birthday mo, hindi nila alam. Hala. Kasi nga sobrang liit pa. Gano'n kalaki? Siguro mga 4, ganyan, 4. Months? 4 years old. Kala 4 inches. Tapos yun, ayun, nag-registration, and nag-share ng Word of God si Pastor Manny na kung saan yun nga, na-share din yung na-share kanina, na which is about the name of the Lord or the name of God.
And during siguro based on my experience, personal experience, parang dahil sa camp na yun, parang medyo nagbago yung perspective ko towards sa mga bata. Ano tingin mo na sila ngayon? Parang ayaw ko na sila ngayon. Kala ko na. Ano pa? Sige. Pero, Hindi po namin alam kung good ba yun o bad. Ano ba pero yun? hindi naman sa tinatatak ko nun na ayaw ko na sa kanila. Naging kahirapan lang din sa akin kasi syempre nga bata, pag sinaway mo, yung iba sa kanila tatawanan ka. Syempre, short-tempered tayo, kaya medyo, sige, bahala ka dyan. Tumakbo ka. Pero yun, yung gawain is, it's full of energy, full of life, full of joy, and makikita mo Full sila. of run. Yeah, full of run, full of shout. And masaya naman for me. Makikita ko na masaya naman at na-enjoy naman nila. Especially, ang sarap na ng mga kinakain nila eh. Parang bitter ka. From almusal. Parang Tapos nag-recess pa sila. Parang feeling Tapos ko. nag-lunch, nag-merienda. Parang feeling ko sila lang ang masaya. Hindi, masaya naman. Sabi natin, nagkasaya sila. Sila, paano ikaw? Parang Di ba sabi kami? Masaya naman kami, siguro. Di ba? Kasi, I think first time ko ma-experience yun. Yung, yung masarap yung ulam nila. Tapos ikaw hindi kakalig. hindi, parehas lang naman ang ulam. Nauna lang sila. Dami kasi daw eh. So, ayun. Kahit na yung may iba dong parents or mga guardians nila na nakasama din. Kaya, yung gawain na yun naging hindi lang para exclusively para sa mga bata, pero pati sa mga kaedad namin or kaedad ng mga parents nila. So I think yung children's camp na naganap last time, memorable yun sa mga bata. Kumbaga, isa yun sa mga magandang alaala na maaalala nila at malolook forward nila next year. Alaalam nila. Tatanungin si Jacob about dyan. Pero ikaw, kamusta naman? Okay lang. Parang di tayo kasi. Uy, ako masaya ako Masaya ako. Masaya. Ano lang na... Hindi lang kami masyadong na-task na sa mga mabigat na bagay. Tumulong lang ako. But mostly ibang mga youth halos sila rin yung gumalaw. Since parang sila yung natoka sa ganun. Ayun, masaya. Masaya makita sila. Masaya hindi ka nagsasaway, sila lang. Hindi kasaway ako. Pero, Kasama sa mga bata. pero may limit lang yung saway. Kapag ayaw niya makinig, edi okay. Nagano lang kami at kami yung tumugtog sa sa praise and worship. So masaya rin ako dahil sa mga naging participation ng mga bata lalo na sa mga praise songs. Kasi masaya ayun yung important part sa akin na sa praise songs and worship songs na matutunan nila mag-worship habang bata pa sila. Yun lang. Sige. Mag-jump na tayo sa ating worship service. So, kumusta naman ang ating worship service? Mga youth, mga kasama sa church. Kamusta ang ating worship service? Brother John, kamusta naman? Yung title ng worship service natin, Know God Through His Name. Sobrang nakakalinaw yung napag-usapan ko kanina kasi sa tingin natin, yung mga nagpe-preach mismo is alam nila mismo yung mga salita, di ba? Pero kung sisiyata sa atin natin mabuti, halos lahat naman binabanggit nila ay head knowledge lamang or kung ano yung na-memorize nila through their studies or siguro teachings, but not fully understanding ano yung salita mismo. That's why pag nagpe-preach or most of the preachers siguro sabi natin ay parang somewhat may sinusundan na lang silang script na pinagbabasan to preach. But as humans, diba, or as
mga tao na may physical body and flesh, sobrang hirap din i-understand yung salita ng word if hindi natin talagang pagsisikapan na basahin yung Bible, di ba? Gaya nga ng tinuro ko ganina, di ba? Yung mga naging ways ng ating Panginoong Jesus during the times na nabubuhay siya, di ba? Overall, yung teaching sa akin, medyo naging siguro revelation din sa akin sarili. Whenever na napupunta ako sa ganitong point na mag-preach, dapat lagi kong ilalagay sa puso na I'm not just simply parang parang sinasabi lang yung salita without actually fully understanding ano yung sinasabi ko, di ba? There's a part na kailangan we really have to prepare before we say something kasi this is really important. We are the living testimony ng salita ng ating Panginoon Jesus. So, kung ano man yung binabanggit natin, ito yung nagtetestify din sa mismong Biblia itself. So, para sa akin, ayun lang naman. Sterling, kumusta naman ang worship service natin ngayon? Na ang title is Know God Through His Name. Okay. So, for me, parang naging, parang kinailangan ko ng maiging pag-uunawa para matanggap or maintindihan yung na-share kanina ng ating pastor. Kasi, para sa akin parang nung children's camp, tsaka kanina ko lang na naunawaan na ayun nga, yung the name of God is the Word. Kasi parang ang hirap, naging mahirap sa akin paniwalaan kasi 'di ba sanay na tayo na it's always Jesus, God, Lord, Yahweh, ganon. Kaya parang naging challenge sa akin kanina na tanggapin na the name of the Lord is Word. Kumbaga, Word itself. Kaya ayun, I think until now, nasa process pa rin ako of learning kung how can I believe that or how can I have that sa buhay ko. Kumbaga, kailangan ko pa siyang malaman in order na panghawakan ko or paniwalaan ko na the word or salita is truly a God's name. So, honestly now, I'm in a moment of still understanding and accepting that through myself. So, kamusta naman ng worship service kanina? Kanina, I'd say, nadi-distract din ako kanina kasi parang sensitive yung ears ko towards the speaker kaya parang hindi ako masyado nakapag-focus. Pero sa tinuro naman, okay naman. It was a slow burner siya. Parang sa una, I experience yung sinasabi ni Pastor na yung isang youth na yung sinasabi ng isang youth na when parang alam mo na, it's hard na parang to have parang nagiging mayabang ka na. Kaya minsan tendency nangyayari is parang you tend to not listen seriously. But siguro thank God na sa words niya, really sa pag-reveal niya, doon ko na nawaan talaga na I can't say na I know it all. Kasi it's from, parang inaangkin ko yung mga binigay niyang blessings of words sa akin. But most of I would say na it's a good revelation, lalo na yung sa naging title na Knowing God Through His Name. Na kung matatakan natin and sana makatulong sa mga viewers natin na maunawaan din nila kung why ganun yung title na Know God Through His Name. Yun lang.
So bakit nga? Bakit nga ba ano yung title natin? Know God through His name. Yung ano kasi, yung title, I was bit ano rin, parang I was kinda first parang nahirapan din ako kasi of course, para sa akin, I want to eat something raw. Like hard, syempre. But, like looking something na parang it was taught na me about these things. Kaya it's hard for me na parang, okay, knowing God through His name. Siyempre, if you will be asked, what's the name of God? It's easy to answer na it's Jesus. For us, I think, na inaral sa salita, I would say any Christians would say na it's Jesus. Diba? Pero based dun sa sinabi sa main verse, mahaba ba? Sabi dun sa John 17, chapter 17 verse 1 up to 13, sabi doon, ang mga bagay na ito ay sinundan ni Jesus at ang pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, dumating na ang oras na hatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Kaya nang binigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay ng walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinuko. Sa mga katuwid bagay si Jesucristo. Nangahati kita sa lupa pagkaganap ko ng magawa na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan ng mga tao na binigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan ito, sila'y iyo. At sila'y binigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salita na sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na buhat ako sa iyo. At nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga akin ay binigay mo. Sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay na iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa libutan at ang mga ito ay nasa libutan at ako'y pariyan sa inyo. Amang banal, ingatan mo sila na iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yung mga binigay mo sa akin at sila'y binabantayan ko at isa man sa kanya ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang mga kasulatan. Ngunit ngayon ay napapariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Kanina, yung parang introduction ng worship service natin is parang towards just sa power ng ating Panginoong Diyos na kung saan, I would say in simple terms, yes, it shows na Christ is with you na kung saan you have faith sa pagpapalayas ng dyablo, sa pagpapagaling ng mga taong may mga sakit. But for me, I think, talaga yung narinig ko yung main verse na to. It brought me back sa mga naging previous pangaral natin. I think, kasi pagpapaniwala ko doon sa mga nangyaring pagpapagaling, pagpapabuhay sa mga patay, pagpapalakad sa mga pilay. I'm not saying na we don't have that kind of power. But I would say na kung bakit siya nangyari dati is, it all parts of the plan of God. I think na kung bakit hindi natin magawa yung mga ganung mga bagay, I think it's the will of God kung it will happen. I know we all have faith, diba? Na
siguro, tama nga yun, na we can heal. And I would say na we have that kind of power if we really believe through Jesus Christ. But I think it's really on it's really on God's will. If it will happen. But ang pinapaniwalaan ko na parang what if na, hindi lang what if but kung nasa iyo si Jesus Christ, I think it is parang yung mga bagay na kaya natin gawin, hindi lang yung mga ganong powers. Kasi most of the Christians nagpo-focus sila sa powers ng pagpapagaling, ng pagpapalayas, which blinds us sa ano talaga yung true intentions ni Lord. Diba? Kasi sabi niya doon, lalo na sa 11 and 12, na He wants to be with us. Diba? Through God's name, parang He wants to be, sabi niya dun sa 12, diba? Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko siya sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isamay sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Diba? Sinabi niya pa dun sa 11, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Kasi diba, how the Father, Son, the Holy Spirit, kung paano sila iisa, parang ayun din yung layunin ng Panginoon na to be one with us. Kung saan, through God's name, na kailangan natin malaman ngayon sa parang podcast natin, na makatulong sa mga viewers na bakit kaya yung ganun yung title na Know God Through His Name? Kasi it looks important na kasi through His name, alam mo yun, parang sinasabi na being one with Jesus Christ, hindi lang naman mga katulad ng pinag-usapan natin kanina sa youth ministry, hindi lang naman mga bagay na yung powers or yung pagpapagaling, yung kaya natin gawin. But I think yung sinasabi sa atin ng Panginoon, I think katulad ng pagmamahal sa ating mga kapatid or katulad ng pagpapatawad sa ating mga kapatid. Kahit sa paglilingkod paglilingkod sa iba or paglilingkod sa ating Diyos. I think that is the most ayun yung makukuha natin being one with Jesus Christ. Kasi yung pagpapagaling, I think it's bonus lang But iba talaga pag nasa atin si Jesus Christ. Katulad ng mga tinuro sa atin the past teachings na iba talaga when Jesus Christ is with you. Yung pagmamahal sa ating mga kapatid, mararanasan mo pag ginawa mo kasi ang hirap. Kaya nga ayun sinasabi sa atin ng pastor natin na when the moment na you're doing it, doon mo lang ma-realize na kailangan mo si Jesus Christ. Kaya it's important din na yung mga tinuturo sa atin ng ating mga pastor, hindi naman try, but we do it. Kasi not unless na hindi natin magagawa, paano natin ma-experience yung help ni Jesus Christ? Diba? Kasi kung sinasabi sa atin ng ating Panginoon na mahalin niya isa't isa, pero hindi naman natin minamahal isa't isa. It's hard na humingi ng tulong sa Panginoon. Maganda pa rin talaga yung maranasan mo yung mahalin mo si ganto, mahalin mo yung kapatid mo. Diba? Kasi the moment na makita mo na yung flaws niya, the moment na sabihin natin, nagalit ka na sa kanya, and naalala mo yung words ng Panginoon na kailangan mo silang mahalin, ayun yung moment na Lord, ang hirap mo magmahal. Diba? Kaya I think it's important na to know what's God's name. Kaya doon magkakami yung mystery na sinasabi ni Sister Lala na bakit yung name ng Panginoon, the Word? Kahit ako rin ako napatanong din ako kasi kung totoo yung sinasabi ng pastor natin na really sa Bible hindi naman sinabi ni Jesus na yung pangalan ng Diyos is Jesus, 'di ba? Hindi naman niya pinagkalat na the name of the Father is Jesus, the name of God is Jesus, 'di ba? Nakakapagtaka yung sinabi niya doon sa 6, di ba? Sabi niya doon sa 6 in English, I revealed your name to the people whom you have given me out of the world. They were yours and you have given them to me. They have kept your word. Diba? Parang sinabi niya doon, nireveal niya yung name
ng Panginoon dun sa mga tao na yan na katulad ng mga pinag-aralan natin previously, yung mga na-predestined, di ba? And if we believe na we're predestined, we will understand bakit kaya yun nga, yung sabi sa na bakit kaya yung word na yun, ay yung pangalan na yun, it's the word, di ba? Kaya nga based dun sa tinuro kanina, I would say one of the things na it made sense for me. Tama naman sinabi ni Pastor na out of all dun, nung pinanganak si Jesus, hindi lang si Jesus yung may word na may pangalang Jesus. But kung accurate yun, yung 200, ang dami nang may pangalan na Jesus. Diba? Kahit ngayon yung, diba, yung pinagpilian nila, sino ba si Jesus? Barabas. And si diba? Kaya may kita natin, kaya nga parang I kinda see it. Kasi, naalala niyo ba yung bulag, tumawag kay Jesus? Di lang siya tumawag ng, Jesus! Parang may talaga, may detail. Jesus, son of David. Kaya parang, I realized na parang, siguro kaya niya sinigaw yung ganong name. Kasi not because tiyatawag na, but siguro may ibang Jesus din nandoon sa area na yun. Diba? Kaya may kita natin na hindi lang si Jesus yung may pangalan ng Jesus. Kaya nga parang kahit kay Joshua, diba? Halos magkapares lang din sila ng meaning. So parang hindi lang yung evidence na yan na parang I try to see it kung bakit yung pangalan ng ating Panginoon is the Word. But kung titignan natin, diba, sa John chapter 1, verse 1, and we all know this, but it's good na i-check. Sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Diba? Kung makikita natin na yung Word, diba, it's one with God. Kung saan maunawaan natin na kung bakit yung sinabi doon na I have revealed your name doon sa mga tao na yan. We can see it na Jesus revealed not the name but the word, diba? Makikita natin all that he did in his life, lalo na the past 3 years na kasama niya yung mga disciples niya. It's to preach the word of God, diba? Pero nasabi niya yung praise na yun na he revealed his name. Kaya nga we will understand na yung name na sinasabi niya doon, it's not a name na pangalan talaga, but he is talking about the word, diba? Kaya nga sinabi diba, kaya may kita natin na pinalitan ng ating pastor later on yung title na From Knowing God Through His Name. Parang naging Knowing God Through His Words, diba? Kaya meron dito. Kaya sabi ko, parang ganun nga yung nangyari. Na sinabi niya yung phrase na he revealed his name, but it didn't happen. But pero kung titingnan natin, ang ginawa niya lang is pinreach niya lang yung word of God. For me, ayun yung naano ko. I don't know. Kay John, hindi ko alam kay John. Bali kasi dun sa di ba? Bakit kailangan kasi natin balikan from the very start. Di ba? Ano ba yung tinatagli na pangalan ng Diyos? Ano bang meron sa pangalan ng Diyos? Ikaw, Joseph. Para sa akin, yung nilalaman ng pangalan ng Diyos is yung kaligtasan. Kaligtasan? As far as I know, ginagamit yung pangalan ng Diyos para mag-cast out ng demon. So, may kapangyarihan po yung pangalan. Ikaw, ano bang meron sa pangalan ng Diyos? Sa palagay mo?
Kapayapaan. Kapayapaan. Kaugal. Ano? Ano meron sa pangalan mo? Ay, mali, sorry. Hindi pala spelling lang. Iba pala spelling sa'yo. Pangalan ng Diyos? Ano ba meron sa pangalan ng Diyos? Parang sign. Sign? Sign? Kasi di ba, actually, yung unang tinanong sa atin ng unang sinabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng sermon kanina, di ba? Bakit ang mga mananampalataya mo yan walang kapangyarihan? Powerless? May hina. Bakit ang mga believers ngayon considered powerless? Di ba? And I think the name of God contains power. Because God is God. Tama? Kaya nga, tatanungin ko kayo, actually kanina narinig ko lang. Diba? Narinig ko lang habang binabantayan ko yung kasama ko yung family ko. So narinig ko lang yung usapan niyo sa youth ministry, sa youth fellowship niyo. Ano bang pagkakaiba ng pag-ibig ng sanlibutan sa pag-ibig ng Diyos? Yun, no? Ano ba? Hindi ko alam ang sagot eh. Sa dami ng sagot niyo. Ano ba? Ano? Sige, Joseph. So, sir, from what I understand dun sa pagka-difference ng pag-ibig. Based on experience At sa Naranasan Based mo on dalawa? experience din. Dalawa naranasan, no? at sa pag-ibig sa Diyos is actually nami-mix up siya. Paano kung nasabi nami-mix up? We tend to love God through the means of kung paano natin mahalin yung mundo. So, parang merong limit, may limitation, wherein parang, for Okay. example, May limitation. So anong klase ng pag-ibig yan? ayun yung limitation na may condition. So so ang tanong ko, ano nga ang pag-ibig yun? Pag-ibig ng sanlibutan o pag-ibig ng Yan, Diyos? pag-ibig yun ng sanlibutan kasi may condition. So ano yung pag-ibig ng Diyos? Yung pag-ibig naman ng Diyos is Unconditional. unconditional. Okay. Ayun na, based on experience. Para sa akin, kung i-compare ko yung dalawa, yung pag-ibig ng tao, ang complex kasi. Wala talagang tamang direction. Kala ko, pag-ibig ng tao, mahabang message. Wala na yan. Isa na yan. Madami silang ni-refer as love eh. Diba? Love is patience. Love is, oh. Hindi, ayun sa... okay. Daw. Kasi kaya ako siya tinatanong kasi parang related siya sa pangalan ng Diyos. Kasi kung titignan natin, di ba? If we really know the name of God, I think tulad nga na sinasabi natin na sinabi ng Panginoon kanina sa pamamagitan ng worship service if we know the name of God and we have the name of God, we have the power to love. Unless we understand the name of God, hindi talaga tayo makapagmahal. Kaya nga di ba yung ginawa mo comparison kanina, paano yun? What if may kasama ka sa church hindi mo nga gusto? Mahirap. Do you really understand the name of God? Kung gano'n? Because I think pag sinabi kasi natin power, hindi lang nagre-refer to sa literal na power kundi I think it also contains also somewhat authority. Diba? Kasi kung titignan nga natin, hindi natin siya talaga ma-define unless we understand. At tama doon, brother John. God's love is unconditional. But
how do we know that it's unconditional? Kasi pag nasabi mo unconditional ang love ni God, it means you experienced it. You received it. But how? Kaya nga napaka-importante sa atin ngayon na grabe nga yung na-reveal sa atin ng Panginoon, di ba? Through worship service kanina na lahat tayo, hindi tayo mali. Meron lang tayong hindi pagkakaintindi. Nagkaroon tayo ng wrong understanding kung ano ba talagang pangalan ng Diyos. Kasi tama nga naman, yes, we know that Jesus is the name of God. Of course, while He is in His flesh. Flesh. Because tama, yun ang rules ng sanlibutan. Kapag isinilang ka, you have to have a name. And that's why His name is Jesus. Diba? Pwede ba natin sabihin na maybe pwede palitan ng Diyos ang pangalan ni Jesus? Pwede. Yes. Diba? Kasi yun ang rules ng world. Yeah. Pero, grabe nga yung revelation sa atin kanina, di ba? Pero dahil ang Diyos ay nung pasimula, kasi tinutukoy yung pasimula, especially yung sa verse ng John chapter 1 verse 1, di ba? In the very beginning, in the beginning. Pag sinabing beginning ngayon, wala pa yung creation. Kaya kailangan natin isang tabi yung creation eh. Kasi in the beginning, it means it's only God. And dahil siya ay Diyos, pwede ba natin sabihin na actually, hindi niya kailangan ng pangalan eh. Kasi siya lang eh. And we understand that because from the very beginning, He is God, the only one. He is the only true God. He is the only one God. Diba? And sabi nga kanina sa atin sa worship service, kaya lang naman dumami ang mga Diyos dahil sa pagpasok ng kasalanan. Diba? Sin makes us think na we are God. At ano pang nag-example lang, diba? In example, kaya nga nagpapatayan because ang tao ang tingin sa sarili na Diyos siya. Diba? Kaya nga maunawaan natin na from John chapter 1 verse 1, doon pa lang pinapoint out, pinapakilala na sa atin na from the very start, merong isang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos. At ang pangalan niya ay ang salita. Hindi natin pwede sabihin ang pangalan niya salita lang. Kailangan ang salita. It emphasize na yung pagiging Diyos niya. Na hindi siya, yun nga kahit ako, masabi ko, I think lahat tayo na guilty doon. Na, yes, we believe in the name of Jesus, but we believe it as only the name, literal name of God. Jesus. Now we understand, lalo ngayon yung Matthew chapter 7, di ba? Why people, even though they cast out in the name of Jesus, di ba? Sabi doon, di ba? Now we understand. They cast out in His name. Pero bakit hindi sila kilala ng Diyos? Diba? Wala silang word. Which means, yes, they knew Jesus, pero hindi nila kilala kung sino si Jesus from the very start. Kung sino siya. Kaya nga, kahit ako doon, napatanong na, ano bang pinakilalang pangalan ni Jesus Christ nung nag-ministry siya? Kasi sinabi doon, di ba, sa John chapter 17, verse 6, sabi niya, di ba, pinakilala kita ang iyong pangalan. Pero kung babasahin natin from Matthew, Mark, Luke, John, pag nag-preach si Jesus or nangangaral, hindi niya pinapakilala ito yung pangalan ni God, ha? Hindi. Ako Diba? Jesus Haji. And yun nga, tama nga naman, kahit na nagpapalayas ng demon si Jesus Christ, hindi niya sinasabi sa pangalan ko.
Diba? Ngayon naunawa na, nga no? Even from start to finish, Jesus Christ never mentioned the name of God, but He preached the name of God. Sa pamamagitan ng paano? Word. Through the word. Through His words. But masabi natin more accurately, through His life. Why? Because Jesus is the Word. At ano sabi sa John chapter 1 verse 14? The Word from the very beginning became flesh. It means pumasok na siya. Kasi pag sinabi natin became flesh, may katawan na. Eh saan lang yun? Dito. And we understand na even the universe itself, hindi natin alam kung gaano kalaki ang universe, ang kalawakan. But mismo sabi ng salita, even the universe cannot contain God. It means God is outside the universe. Hindi siya nasasakop, hindi siya nalilimitahan ng universe. That's why He is not affected by time, space, matter. That's the uniqueness of our God. He is the true God. There's no limit in His being. There's no, yun nga, pwede natin sabihin na He is not powerless. He is not limited in power. Diba? And dahil pumasok siya doon sa atin, dahil nagkatawan tao siya, He needs to follow the rules of this world. Kaya pag nagkaroon ka ng katawan, you need to have a name. Kaya naano rin ako doon na, o nga no, walang taong pinanganak na walang pangalan. Pati nga may apelido eh. Oo, di ba? And we also understand that name, sabi nga doon, name give us an identity. So pagkakakilanlan. Kaya siya nagkaroon ng pangalan. Kaya siya binigyan ng pangalan. Why? Kasi ito yung pagkakakilanlan sa atin. Of course, we all know, lahat tayo dito, tao. Pero paano natin malalaman yung distinctiveness ng bawat isa? Through our name. Di ba? Sa pangalan natin, makikilala natin ang tao kahit paano. And I think yun yung isa sa mga masabi ko na nabiyaya ng Panginoon sa atin. Kasi kung hindi siya nagpakilala, kawawa tayo. Diba? Kung hindi siya nagpakilala, matutulad tayo sa mga Israelita sa Egypt. Sa disyerto. Diba? Yan ang naging problem, diba? Dahil hindi nila lubos sa kilala ang Diyos. Kasi ano ba pakilala ng Diyos sa Israel? Paano siya nagpakilala? Sa Israel? Yeah, paano nagpakilala ang Diyos sa Israel? Moises. Oo nga, kay Moises nga. Pero paano siya nagpakilala? Signs and Kasi siya wonders. yung Diyos ng, diba? Mga, Kanina lang sinabi. Nakalimutan nyo agad. Paano nagpakilala si God kay Moises? Sabi ni Moses, diba, pag pinakilala kita, ano itatawag ko? Ano sabi ko? Pangalan. Yahweh. Well, Tama ba? sinabi ba niya yun? Ay. Diba sabi ni God, ang pangalan ko ay, ako nga. Ayan. Kaya pagpapakilala mo ko, ako isa ko nga. Now, kung ikaw ay Israelita at tinanong mo ano pangalan ng Diyos mo, ang pangalan ng Diyos natin ay si ako nga. Medyo, di ba, kung Israelita tayo, medyo, kasi that time, di ba, ang mga Israelita sa Egypt, marami bang Diyos na nun? Marami. Marami na. May mga- kanya-kanya kang di ba, distinct na Sa Diyos bahay. sa ganito, sa ganyan, sa Sa ganyan. bahay. And I think yun ang naging problem sa mga Israelita that time. Because ang alam nila, ang Diyos may distinct name. And
nung time na yon na nasa desert sila, nahihirapan sila na, si, yung Diyos natin na si, ako nga, ano ba talaga siya? Diyos ng ano. Kaya nga, doon na buo yung bull. Kasi akala nila, ito siya. So, tingnan naman sa Rita sa Egypt that time, ang Diyos, baka. Ay ko. Now that Jesus Christ came at nagpakilala siya, di ba? Bawal niya sabihin ako nga. He revealed now as Jesus Christ. As Jesus, I mean, as Jesus, as the name Jesus, which means, di ba? Jehovah saves. God is my salvation. But, sa pangalan lang ba? No. He really, kumbaga, revealed God through His life, through His Word. Kaya nga, lahat ng mga salita ng Diyos sa Old Testament natupad sa buhay ni Jesus Christ. Giving proof that He is God. Tama. Yes. Hiwalay pa doon yung signs and wonders. Kaya nga, habang pinag-aaralan natin kanina yung, habang sinishare yung yung name, kahit ako nalilito, minsan napapaisip ko, paano ako mag-prayer yun? Ewan ko, kung napaisip ko na, Salita! ano ba, in Jesus name ba? Salita! The word! Kahit ako nalito ako na, paano yan? Di mag-pray ako. In the words name, gano'n ba? Nalito ako na, Now I understand na, of course, we still need to believe that Jesus is the name of God. Pero, hindi lang dapat paniwalaan lang natin yung pangalan. We also need to believe that Jesus is the Word. He is God. The Word is God. And without the Word in us, ewan ko pwede niyo po akong tama. Without the Word in us, nonsense ang pagsampalataya mo kay Jesus. Kasi di ba, an example nga even demons know God. They even have, sabi nga, may faith pa nga sila, nanginginig pa. What more pagkain? Even people believe in God. Di ba? Ginagamit pa nga yung pangalan nila. Ginagamit pa yung pangalan ni God. Pero because they lack the word. And I think yan yung nagiging natin problem. Kaya tayo nagiging powerless na mananampalataya. Dumating na tayo sa punto na ang pinaniniwalaan na lang kasi talaga natin yung name. Pero wala na yung word. Now I think I believe I understand bakit minsan nakakatawa nga minsan pinagpe-pray mo yung karamdaman mo pero hindi ka gumagaling. Sa name Nananampalataya ka naman sa pangalan. Ang tanong, may word ba? Do you really believe that yung tinatawag mo bang Jesus is the word from the very beginning? Siya ba talaga yon? O dahil sinabi lang sa iyo na mag-pray ka lang in Jesus' name? Blind faith. Di ba? Kaya sabi ko kahit ako, Lord mo. Kaya pala kahit nasabihin mong siguro naman lahat naman tayo nananalig sa mga salita ng Diyos. Amen. Talaga? Di ba? Alam ko, sometimes meron tayong mga pinangahawakang salita ng Diyos. Yes. Minsan, kabisado pa nga natin Yes. Di ba? Pero ang tanong, yung nagsabi ba nung pinaniniwalaan mo? O yung verse lang na tinatandaan mo? Yung verse lang. Di ba? So, ang nangyayari tuloy, literal lang siyang word. Literal. Pero dahil wala yung tunay na word, yung Diyos na pinagmumula ng salita na yun, wala sa'yo, hindi mo pinaniniwalaan. Powerless. Kaya nga, kailan ba tinuro yung Kaya sabi ko kaya pala yung bahay pinapalinis.
Kasi may titira. Yung word. Pero kung ang word hindi titira dyan, mga bad spirits ang titira dyan. Tama. That's why we need the word. Di ba? And sabi nga kanina, even the Holy Spirit works together with the word. Kaya nga kung wala tayong word, even the Holy Spirit will not work in our lives. Kaya nga napaka-importante ng word. Diba? Sa buhay natin. Kaya, ngayon, medyo, kahit paano, kahit ako naliliwanagan. Oo nga, Lord, ganun pala yun. Ibis na blind faith. Kasi tingnan nyo, diba? I-share ko lang. Di ba, remember when Jesus Christ had Last Supper with His disciples? Nagkaroon ng problema dun eh. Di ba? Sinabi ni, may isang alagad na nagsabi doon, Lord, show us the Father. Pakita mo lang sa amin ang Ama, maniniwala na. Philip ba? Philip ata. Pero ano sa Jesus Christ? 3 years mo na akong kasama. Yun pa rin. Hindi mo pa rin ako kilala. Aray ko. And I think, ibig sabihin ba nun? Hanggang from that time, hindi pa rin nila nauunawaan ng lubusan o nakikilala ng lubusan si Jesus Christ. And I think that's also the reason why Judas betrayed Jesus Christ. Because he believed in Jesus, pero wala siyang word. Sa atin, no? That's why, be tayo ngayon ng mga na ngayon, sabi ko nga, grabe. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa nga eh. Pinag-aaralan natin yung word, tapos kagabi, pinost ni Ate Jack mo yung mga picture natin na pinag-aaralan natin yung logos. Oh my God. Oh, Dogos yun? Oh, logos. Oh my gosh. Oo nga, Lord. Grabe, hindi ko pa namin talaga nakikilala. We only know you by your human name, pero hindi ka namin kilala from the very beginning. Ilang years ka nang... Diba? And I think ngayon medyo magbabago yung ano natin eh. Talagang, Perspective. Hindi lang perspective, maging faith life natin. Kasi tama nga eh. If you have the word in your life, if you have God in your life, you will really have power. Not just to heal the sick, diba? Ano pa ba? To cast out demons. But if you have the word, ito kanina, naging tanong na naman. Yan ito kanina eh. Alam niyo na ba purpose nyo? Nag-usap pa nga na dreams and purpose. Ngayon, alam na ba natin ang purpose natin? Anong purpose ba? Ano ang purpose natin bilang mananampalataya? Kasi sabi kanina ng speaker, kailangan yung purpose mo align eh. Align kay God eh. Ibig sabihin, kung ang purpose mo align kay God, sino magpapasako? Si God o ikaw? Oh. Ikaw. Ibig sabihin, you will surrender to the will of God. And that's your purpose. Pero ano nga ba yung purpose natin bilang mananampalataya? Diba? To reveal God. Yes. Just like Jesus Christ did. That our lives will become, kumbaga, the revelation of God. Kaya grabe kaya nga yung Acts, di ba? Ang book ng Acts, yan ang book of the church. Why? Kasi lahat yan puro movement. Movement ng mga disciples, movement ng mga followers ni Christ. And everything they did, it contains power. It contains the working of the word in their lives. Kaya totoo nga, kaya tayo hirap na hirap mangaral, nahiya kasi tayo kasi wala tayong word. Kasi Aray ko. kaya tayo nangihina, kaya tayo nalulupaypay, kasi wala tayong word. Kasi yung word ang magbibigay sa ng power. Kaya hindi nag-overcome eh. Oo, hindi. Because Jesus Christ said, di ba, He overcome.
Kaya kanina sabi ko, Lord, nalilito. Sabi ko kanina, Lord, tulungan mo ko, ayaw malito. Ayaw malito. Yung pala, ako lang ang hindi nakakaintindi. Pero tama nga, we still, kumbaga, far away. Kaya nga, mahirap talaga kapag hindi tayo nagbabasa ng Word of God. Kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin siya maintindihan. Hindi natin siya mauunawaan. Kaya ngayon, maintindihan na natin yung prayer ng Panginoon na bakit yun ang opening prayer ng Panginoon. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Diba? Hallowed be your name. Hallowed. Diba? Ano ba ibig sabihin na hallowed be your name? Ano ba ibig sabihin na hallowed? Hello, edi yung parang empty sa loob. Ibang halo yun. Ayun na lang ko halo eh. Parang empty sa loob. Kala ko sabihin mo yung mga... Hallowed? Kala ko yung sabihin mo yung... Ibang hallowed. Kala ko sabihin mo yung kalaban ni Ichigo eh. Pag sinabi kasing hallowed, sanctified. Banal. Kahit hindi nila sa isip ko kanina eh, halo. Yun yung ano, may butas ah. Hindi yung kalaban. Ayun yung may butas dito. Kaya nga sinabi siya, hallowed be your name. Kasi yung ano eh, yung pangalan niya banal. That's why we need to respect it. Tapos pag nagulat, Jesus Christ! Full name eh. Full ano eh. Di ba? Kasi naging literal. I'm not insulting the name of our Lord, pero sometimes nagiging ganun tao, di ba? Yes. Because hindi nila naiintindihan yung pangalan. At kung alam nila kung bakit ganun yung pangalan. Wala kasing word. Di ba? Because they don't have the word. Kaya nga sabi pala in this case, we need to really hallow the name of the Lord. Kasi sa Tagalog kasi sambahin ng pangalan mo eh. Pero hindi lamang siya pagsamba, but also we need to respect. We need to really understand who He is from the very beginning. And we should really talagang know His word. His words are truth. Kaya nga siya tinawag na katotohanan eh. Diba? Kaya nga, sabi nga doon, diba, sa worship service, kasi ang hinahanap ng Diyos ay yung mga mananamba sa spirit at katotohanan. That's why we should really seek out the truth. And the truth is, the name of God is the Word. From the very beginning. Grabe, full circle. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, ano? Parang medyo nga natakot nga ako eh. Parang hanggang ngayon pala. Lagi ko sinasabi na we should have the word we should have the logos in us, the word in us. Hindi ko pala naiintindihan na yung pala ang pangalan ng Diyos. Hindi ko alam na yung pinapapasok ko, pangalan ng Diyos. Hindi ko alam. Diba? Kaya sabi ko, Diba, whoever calls on my name, yeah. kala ko yan, Jesus eh. Ay, kaya diba, ang ano natin doon is... Kasi yun nga eh. Yung verse naman yun, sabi kasi dun, di ba? Anong verse ulit yun? Kung titingnan natin. Romans chapter 10 ba yun? Ito ano yun eh. Right. Romans chapter 10, 13. Verse 13. Sabi kasi yun, di ba? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Of course, sino tinutukoy dito na Lord? Jesus. Jesus. So, what is the name of Jesus? The word. The Word. No, kung gagawin kasi natin siyang literal, of course, tatawagin mo lang Jesus. Which is true. Pero, now that we understand, everyone who calls on the name of Jesus will be saved. Meaning, you really understand and you have the Word in you, you will be saved. Okay. Kaya nga talaga ngayon maintindihan na natin na hindi talaga lahat ng tumatawag ng Lord, Lord. No. Maliligtas. Tama. Kaya nga sila, yung sa Matthew chapter 7, hindi sila naligtas. Diba? Actually, yan nga ang masabi kong ano eh.
Ito na, pasok na naman tayo. May nagtanong kanina, ano yung masakit na physical spiritual? Para sa akin, yan ang masakit na spiritual. Kapag sinabi ni Lord na hindi kita kilala. Aray. Spiritual brokenness yan. Kasi di ba, ginawa na nila lahat tapos bilang I never knew you. Aray ko. Kaya sabi ko, di ba? Kasi in-example pa sa atin kanina, yung mga Skeva brothers, di ba nagpapalayag sila ng pangalan ng demonyo sa pangalan ni Jesus Christ? Ang sinabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, pero kayo hindi ko kilala. Yung nagpapalayag sa demonyo, ang inatake ng demonyo. Kaya sabi ko, wala. Siguro hindi inaano sila Paul, no? Kasi kung they have the word, kilala sila ng demons. Kilala sila. And yun nga eh. There's power kasi. They have kasi the word. Kasi kung unawaan natin, di ba? Sabi nga eh, kahit nga pawis ni Paul, nagpapagaling eh. Sheesh. Di ba? Pinlay pa natin. Ayo. Yung ano. Yeah, even the, Buhay. yung pawis ni Paul, yung panyo, nakakapagpagaling. Ganon mag-manifest yung word kay Paul. Even physical things, dumadalo yung power ng word. Kaya power ano eh. Kaya nga, ngayon masabi natin na even loving our brothers and sisters, kung wala yung word sa buhay natin, we will not have the power talaga to love them. Ang hirap. Kaya tayo nahihirapan. We are powerless to love them. Kasi wala tayong word. Tama. Kasi tandaan natin, unless the love of God is in us, yung love mo hindi totoo. Diba? And of course, ano ba talaga ang kategory ng love? Of course, nasa 1 Corinthians chapter 13. And what is the greatest act of love? Of course, yung ginawa ni Jesus Christ. The greatest act of love of the name of God is the cross. Kasi yung word bumaba eh. Diba? Grabe. Oh. Hindi lang pinakilala ni Jesus Christ yung word, but the word itself saved us. Kaya sabi ko, Lord, grabe ka ngayon mag-reveal sa atin. Grabe ka ngayon mag-reveal sa church. Na talagang, pinapakilala mo na talaga kung sino ka talaga. Kaya talagang, kumbaga parang sa akin kanina, magiging mystery siya na parang nagugulat ako, natatakot ako na baka may mali sa akin. Yung nararaan kasi, sinasabi mo tahimik. Oo, sabi ko, binigyan ko pa siya ng pangalan, Mark Villar. Ngayon, sabi niya, hindi yun ang Hindi yan name yung ko. pangalan Ito name ko. ko. Sakto talaga sila. Ano ka, no? Palo. Boom! Grabe, answered prayer. Ano yung warning shot mo, Sir Nick? Hindi siya answered prayer. Walang prayer involved mo. Talaga sa sakit. Palo agad. Grabe. Revelation. Ganda. Hello? Tumatawag. Diba? Kaya nga, sobrang ano siya. Kaya I think talagang dapat talaga even now, kahit yung mga youth natin, do they really ba understand? Kasi sabi kanina, sabi kanina ng pastor natin, di ba? Dapat uuwi kayo na naunawaan niyo. Kasi kung uuwi kayo na hindi niyo naunawaan, Hirap. ang laking pagkakataon yung nawala. Sayang. Thank you, Lord. Kaya nga, dapat talaga natin na ipag-pray na, hindi lang ipag-pray, kailangan talaga na lahat tayo, hindi lang mga kabataan, maunawaan talaga na, Nakakalito rin kasi. yun nga eh, nakakalito siya, lalo na kung hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagbubuklat ng Biblia, hindi tayo nag-aaral. Sabi ko, Lord, talagang tulungan mo po kami. Nagre-reveal ka sa amin, tapos kami, ha? I'm revealing your name to the people. Diba? Sabi ko, kaya pala ganun. Kasi, totoo nga eh, once the word is in us, even our lives, even our family,
even our ministry, Manifest. magmamanifest yung word, maapektuhan talaga. May magbabago talaga na lalabas. Pero kung yun nga yung magiging sarado tayo, hindi natin siya maintindihan, kung hirap. Mahirapan tayo kasi sabi ko talagang, Lord, grabe, tulungan mo kami. And magpapasalamat pa rin tayo, di ba? May mga live tayo sa church na pwede natin ulit-ulitin, reviewin natin. Kaya we suggest po talaga sa inyo na kung hindi nyo po lubos na unawaan, balikan nyo po yung Filipino Religious Church page po natin, yung mga worship service, reviewin po natin, panoorin. Mahirap. Meron po kayong 30 days bago po sila mapura. Kasi live siya eh. Pero talagang ano siya, pagkakataon sa atin na maintindihan. Kaya sa kanina, habang binubuhos, Ayan ka na naman. oo, naano ako na, oh Lord, tatakot ako. Baka mali ako. Oo, gumagano talaga kanina. Nakaraan kasi iniinis ko. Oo. Sabi ko, tama na. Sabi ko, ang hirap. Diba? Kaya ngayon, siguro naman, okay na tayo. Ikaw, okay ka na. Ako, okay lang. So kayong apat, hindi pa. Hindi, para sa akin kasi, okay naman na ngayon. But ang hirap, ngayon ko lang din na-realize yung struggle. Ang hirap i-break yung tabu. Ang hirap i-break yung, naging, Sanay. kasanayan ng, pagtingin ko sa Jesus, pagtingin ko sa Word. Kaya nga, tingnan mo, sana mahanap ko Pero buti pinag-aaralan siya. Kaya siguro ganito yung nangyari. Saan ba yan? Kaya pala sa Revelation, ganun na siya. Hindi ko mahanap. Haba na ito. Kaya mahanap natin siya. Siguro, iyan ko lang to. Okay, mali tayo. Kailangan makita natin siya. Saan kaya yun? Yung vision kay Jesus Christ, I think na-read nyo na yun, na yung pagdating dito ni Jesus Christ na naka-whole white robe siya, tapos may blood lettering sa thighs niya, na I think ang nakalagay, ang salita. Hinahanap ko lang, gusto ko lang maging clear para hindi tayo maano. Wala kasi ako internet. Meron ka ba? Saan mo? Saan na siya? Oh my gosh. Ano ko? Take sa Revelation. Hindi, mahina. Okay, so mali ako. Ano? Yep, yun nga. Sa Revelation 19 verse 13.
Revelation 19. Ayan ang second coming ni Jesus Christ. Sabi umpisa natin sa 11. Revelation 19 verse 11. Sabi dito, sa Tagalog na lang. 11. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema at siya may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Sa 13, at siya ay nararamdaman damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. The word. The word of God. Sheesh! Ito pala yun eh. Now we understand bakit yan na nakalagay. Sobrang clear niya. Sheesh! Kaya nga, at ang weird sa akin dito, ang medyo masabi kong unique yung sa 12. Yes, Kasi sabi dun at siya ay may pangalan nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. So siya lang ang nakakaalam ng pangalan. Pero right now, God revealed it to us. Kasi ang alam natin Jesus eh. Wala namang sinabi din Jesus. Wala. Jesus' eyes are the flame of fire. Wala. Pero may pangalan nakasulat sa kanya. Word of God. Ganda. Di ba? Ang verbo ng Diyos. Tapos pag binasa natin sa English. John chapter 1 verse 1. Di ba? Yung pinaka-end part. At ang verbo ay Diyos. Yun din yun. Kaya talagang, oh my. Oh my. Di ba? Talagang, Lord, grabe. Nagbubukas ka na ng mystery na nire-reveal mo na sa church. And mapalad talaga tayo pag naunawaan natin. This is long shot. Kaya siguro nung sa John 17, verse 6, sabi doon, I revealed your name to the people you have given me out of the world. They were yours, and you have given them to me. They have kept your word. So parang na-reveal lang yung name to those who have kept the word. Because that's... Kaya nga, we really need to check na intindihan ba talaga natin. Diba? Kasi, sabi nga ng pastor natin, sabi ni Pastor John, di ba? Ang Diyos ang nagpapakilala sa gusto niyang magpakilala. Wala. Kahit na gustong-gusto mong kilalanin ng Diyos, pero kung ayaw ng Diyos, ayaw niya. Kaya mapalad ka pag kilala mo siya. Ibig sabihin, nagpapakilala siya sa'yo. Kaya nga... And ngayon lang na-reveal sa atin. At least alam mo na. kaya nga, I hope, di ba? Yun talaga yung yung prayer natin na dapat talaga yung worship service kanina, lahat tayo naging successful sa pagtanggap. Dapat hindi, kasi ngayon lang din ako dahil. Kasi pag yun nga, sabi nga pa sa man, pag natapos ang worship service na hindi mo naintindihan. Okay lang, may may live eh. Yes nga, kung may live. May live. Eh paano pag... Di ba? Well, I think, talaga. Siya Exclusive. it's in His word naman eh. Yun nga pwede mo nga sabihin exclusive. I think it's in His words naman eh. Kung those people were chosen by God, kahit hindi naman nila maintindihan ngayon, I think time will come. Time will come talaga na they will understand. Nawa talaga. Kasi I think sobrang best natin sa church natin kasi kung i-reveal sa atin to ngayon, I think it will be hard for us. Parang, alam mo yun, nagkaroon ng preparation, lalo na sa events ng life, sa words ng mga pastor natin na na-reveal sa atin. Kaya nga di ba? Masabi natin na I think itong buong araw na to, talagang masabi natin time for us to know that revelation. Parang siya, parang siguro ready, ito na yun eh. Oo. Di ba? Sabi nga nung kanta, at kung hindi na yun, kailan pa?
Kaya tayo po ngayon manalangin. Sige, Sister Lynn, ikaw na ako mag-end of prayer. Aray ko. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil binubuksan mo, Panginoon, namang aming mga spirito, God, upang tunay na matanggap at masampalatayanan, Panginoon, na Ikaw ay Diyos at Ikaw ay salita, Panginoon. Amen. Kami nagpapasalamat, Panginoon, naman sa kabutihan at kalooban, Panginoon, naman na ginaganap mo, Panginoon, sa aming pananampalataya. We're praying, Lord, naman na hindi lang kami, Panginoon, gayon din naman ang aming mga kapatid, ay tunay na makakilala sa inyo, Panginoon. Amen. Na tunay na makilala ang tunay mong identity, Panginoon, para sa aming mga buhay. We're praying that in Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless po. Just